Brother, this is the latest fight of Miel Fajardo versus Domingo. Natamaan doon ng matindi itong si Domingo, isa sa mga rising prospect star ng Pilipinas. Ang tanong, ano ang naganap sa bakbakang ito? So ito brother, round number 1. Kung nandiyan ka, pakipindot ng like button, tsaka mag-comment ka kung tingin mo kayang maging world champion ng isa sa mga fighter dito, no? Ganda nung starting dito ni Miel Fajardo. Pero actually bigatin din yung kanyang opponent dito dahil ika nga natin brother, technical master power puncher itong si Esnet Domingo, no? So yung may kulay ng buhok brother, kala mo si Pagara, no? So lately nakausap natin si Coach Domingo, no? Relatives po nitong si Michael Domingo pala, si Coach Michael Domingo, nakausap natin tungkol dito kay Esnet. At ika nga niya isa ito sa pinakamabigat na opponent ni Miel Fajardo, itong si Domingo. Pero tignan natin brother, no? Chess match ang nagaganap sa first match up. Hindi tumama doon yung suntok. Actually, isa sa mga inaabangan ko talaga dito, si Miel Fajardo. Dahil gusto ko yung personality niya, sobrang tahimik. Ang hirap basahin ng boksingerong ito, no? Kung anong iniisip nito. Pero abangan nyo yung dulo ng video, brother. Sobrang magugulat kayo sa output ng fight na to. Diba inere natin sa starting kanina, no? Bagsak si Domingo. Yung dulo, abangan nyo, brother. Baka magulat kayo, brother. Tsaka ang tanong brother, nandiyan ka ba? Baka hindi ka sumusuporta sa ganitong uri ng fight, no? Trila in Manila. Ito yung mga paunang inilalabas ngayon sa Trila in Manila. At may igaganapin pa na Trila in Manila sa March. November. Ano ba ngayon? October, brother. October 29. Kita-kita tayo dyan, brother. Araneta Coliseum. Pero balik tayo sa fight na to. Miel Fajardo, dito natin malalaman kung ready na ba si Miel Fajardo in terms of world title shot sa labas ng bansa. Ganda nung suntok dun, brother. And Miel Fajardo trying to dominate this first round. Ayan, no? At gaya ng inaasahan natin, Esnet Domingo, slow starter ng kapiraso sa early rounds. Dahil intelligent fighter po itong si Domingo. Sobrang exciting nung fight na to mga brother. Ito yung laban na dapat hindi mo pinapalampas. Parang nakikilala natin yung mga fighter na lumalaban. Sino ba yung mga flag bearer natin ngayon? Mga susunod sa yapak nila Pacquiao, Cuadro Alas, Donaire, Nietes, di ba? Kaya round 1 natapos mga brother. So punta tayo dito sa round number 2. At i-observe natin na hindi lang si Miel Fajardo pati si Domingo. Tingnan natin kung may karakas ba maging world champ. Ganda nung timing doon ni Domingo, Esnet. Pero relax na relax po itong si Miel Fajardo. Ika nga nila, the silent assassin ng Pilipinas. Tinawag yung silent assassin brother kasi tahimik lang yan. Hindi mo alam kung kailan ibabagsak yung kanyang pamatay na suntok. Nice right hand by Fajardo. So sports po ang dalawang boksingerong ito, no? Actually, hindi ko in-expect na maglalaban dalawang to, Kasi si Esnet Domingo, isa yan sa mga dumurog. May mga pinitas yan na boksingero sa Japan. Recognize, no? Pinatulog ni Esnet Domingo. And gayon din po itong si Miel Fajardo, isa yan sa mga fastest knockout puncher halos sa buong mundo, no? Kasi may pinatulog to, ilang segundo lang, 7 seconds or 9 seconds. Ibig sabihin, this fight is very analytical. Paunahan na lang dito, brother. Pagandahan ng taktika at alas na maibubunot sa laban. Nga pala brother, mag-comment ka dyan, taga saan ka? Bakit ka nahilig sa boxing? Tsaka nandito ka ba? Gusto mo bang pumunta sa mga ganitong event? So
Subscribe sa ating channel mga brother at suportahan natin yung mga boxer. Manalo matalo. No? After ng mga fight na mga ganito, kapwa Pinoy, suportahan natin after this fight. Ooh! Maganda yung pinapakita dito ni Mel Fajardo mga brother ha. He is totally dictating the pacing of the fight. Ayan oh. In and out ang ginagawa dito pero very effective yung kanyang kaliwang kamao. At parehas orthodox ang naglalaban dito, no? Mel Fajardo, ang magandang kartada, 12 wins, 3 losses and 11 by way of knockout. Ibig sabihin, kilala to bilang power puncher, 91% KO ratio. Habang si Esnet Domingo mga brother, meron po yung big wins na 22. 3 loss din ha, parehas kay Miel. At meron itong 14 knockout no sa kanyang 22 na kartada. So ang pinaglalabanan po nila dito IBF Pan Pacific. IBF na sa flyweight division. Bakante po yan. By Domingo, too little too late though. It's starting to look like another round para dito kay Mel Fajardo. Nakakaroon ng momentum si Fajardo dito sa table. That's no way yung uppercut. Yun yung nakikita niya kasing best weapon para ma-open up yung depensa ni Esnet Domingo. Kasi makikita mo, maganda yung cover niya no? Pero yun, nakita mo another uppercut. Nasisingitan Yes. And again, itong si Fajardo, very busy kanya kaliwa. He's usually, nakita natin yun, a 4-punch combination all with the left hand, including 1 uppercut. So the cutman trying to work on him. Mahirap yun, ano? Yung ginagawa ni Mel Fajardo na combination. 3 to 4 punch combination sa isang uppercut. Parang nire-reserva pa niya yung kanyang kanan pang mamaya. It's working so far though. Yes. Right now, I think mas focus si Mel Fajardo dun sa maibaba pa yung depensa, maluwagan pa ng konti. No? So sabi nga natin, yung side no, ng mukha ni Domingo is nagmeron na depensa, except that one. Nakita niya. Nakapasok na naman sa tenga. Fajardo pouring it on now. More aggressive than he was in the first 2 rounds combined. Oh, natamaan naman si Fajardo sa tenga. Oh, I think it's more of a push, you know? Fajardo may have lost his balance momentarily. Domingo fighting back here in the third. Alam mo, hirap ng ginagawa ni Mel Fajardo na talagang yung sa kanya, hindi lang ba sa sumuntok, you know? Tinitignan niya, is trying to determine the proper opening, the right opening para mailusot niya yung kanyang punches. Because he knows that magaling ang depensa itong si Esnet Domingo. So we've yet to see the uppercut here in this round, however. Ito si Mel Fajardo has been content to destroy some jabs. Now there's the uppercut. Yung kita mo pag uppercut, atras agad. So mukhang I think si Esnet Domingo should start unloading his punches kasi nangyayari dito medyo nakakalamang si Mel Fajardo. And Domingo is trying to fight back right now, pero again, with a basic jab, Domingo likes to mix it up inside, but that's a little bit all that. Yeah, like he walked into a left hand. Yeah, itong si Mel Fajardo has been very busy with that left hand. Less than a minute remaining here in the third. Lusot na naman yung kanyang jabs. And hardly any offense galing dito kay Esnet Domingo. Parang pambawi lang talaga yung bawa niya at least here in this third. Yun, nakalas tayo si Domingo pero dami ka sa luto. Pinitiwan ni Fajardo.
nagkaiba lang ngayon, parang mas napapa-atras si Fajardo dito, no? Baka is starting to feel the power of Esther Domingo. Domingo 22 wins, 14 KOs in his 22 wins. Well, Fajardo 12 wins, 11 KOs in his 12 wins. Final seconds. Chances are makakuha ka naman nasa rankings. Of course, from the big South rankings, dito nationally, nasabi na natin kanina na ito si Miguel Fajardo is the number 8th ranked pagdating sa flyweight division. But in the world, he's number 35. So pwedeng up and coming din ito in the world rankings. Whereas, ito naman si Esther Domingo, number 5 in the Philippines and number 29 in the world. So marami pang kailangan habulin dyan. But it all starts with this one title muna for the vacant IBF Pan Pacific Flyweight title. Oh, nice move from Esther Domingo. Domingo starting to heat up. Medyo ano na si Domingo, offense-minded na at this point. Parang nagbigay ng partida dito kay Fajardo. Okay ka na sa dalawa round, ha? Ako naman. Biglang nagligpit yung depensa ni Fajardo. One counter there coming from Domingo. Fajardo still trying to do work in the first 2 rounds, pero ready na si Domingo. That's the halfway mark of the 4th. Nice counter from Esther Domingo. Lumawala tuloy yung timing nito Yes. si Fajardo pag mapasok ng counter na si Domingo. Nagiging active na rito si Esther Domingo. He's beginning to connect some clean punches. May isa nga lang doon sa likod ng ulo ni Fajardo, which Domingo immediately apologizes for. Tsaka parang pansin mo, parang nabuhasan yung kumpiyansa ni Miguel Fajardo. Oo. Ano yung mga jump niya, hindi na papasok eh. Let's try it again. Into the body. Naramdaman ni Fajardo. Pero counter shot to the body as well from Fajardo. Hindi kaya sa katawan yung dalawa. Low blow warning kontra dito kay Esther Domingo. Final seconds of the 4th. Solid shot once again. And round number 4 will come to an end, and the crowd is on their feet. Miguel Fajardo coming from Esther Domingo as round number 5 begins. Katanungan dito, will this go the distance? Talagang nangyayari ito, lapugan ang nagiging laban. Good solid shot coming from Fajardo. But again, Esther Domingo showed that he can take these punches. Yes. Early on, actually, nakita natin yun. But apparently, parang sinusuko ka rin lang yun, si Miguel Fajardo. Overhand right, connecting that line. Yeah, good counter right, galing naman kay Domingo. Because yung record nga ni Fajardo, 12 wins, 11 knockouts. Yes. So siguro, medyo worry si Esther ng first 2 rounds. Tignan ko nga, sukatin nga natin. And it seems that parang yung sinasabi sa atin ngayon na mukhang kaya mo. Kaya ito ngayon, aktibo siya. Pinapasok niya si Miguel Fajardo. Domingo going to the body there once again. Fajardo tries to escape. Fajardo panay na atas ngayon. Tanda natin. Yes. Sugod sa sugod. Oo. Puro reklamo din si Fajardo. I think that was a clean shot to the body by Esther Domingo. Left hand still active though for Miguel Fajardo. Domingo trying to close in. Buwang sa katawan na purpong kalihin ni Esther Domingo. Napapakit na doon itong si Fajardo.
And referee Oliver Garcia separates the fighters. Again, no bouncing around. It's just stalking and looking for the best power shot. As we come up on a minute remaining in the fifth, Dennis. I think Estet knows na may kailangan sa katawan si Miguel Fajardo. Nasusubukan niya. Fajardo won by a first round KO in his last outing against the killer, Ano Pomina. And it is now Garcia stalking Fajardo. Puro katawan. Alam mo, minsan yung mga boxer pagka-advent ko mo sila, ang nalaman na na-apekto sa katawan, narinig daw nila eh. Aha. So, feeling ko, ganun dito ngayon kay Estet Domingo. If you notice, around 70-80% of the time na atake niya, puro sa katawan. There's also the chopping down the tree. Yes. It's never more. Shot to the body again from Domingo. Another one. Oh, come on, ito si Fajardo sa baba. Upper part of the head, ito si Estet. Magiging factor yan. May bago ng target. Itong si Fajardo. Palakihin na natin itong sugat na to. Yes. Kanina nga nakita natin the fifth round. Estet Domingo was targeting the body of Miguel Fajardo. And he was successful for a while. Ngayon si Fajardo sa pagsisimula nitong 6th round, Dennis, puro ulo na. Another shot here by Fajardo. Because of that cut, nakita niya, no? Hindi naman yung medyo konting drawback for on the part of Estet Domingo. Meron siya ngayon dapat depensahan, no? Takpan na cut sa kanyang right eyelid. Domingo no longer stalking. Medyo tumatalo-talo na sa ngayon. Fajardo again, that left hand is very busy. Yun din yung cut eh, no? Oo. Ayan na naman. Ano mo, partner, mabilis yung action but very tactical. Correct. And now Domingo cannot fire. Fajardo with the overhand. And more shots to the face. Siguro parang tutuwag yung punch ratio dito sa round na ito in favor of Fajardo. Past the halfway mark of the 6th round. Miguel Fajardo nagising. May konting headbutt dun kanina. Now Domingo. 4 punches, no response. Both fighters now on there, bouncing around. Yun pa rin eh, no? Sa tingin ko, body attack pa rin ang dapat gawin dito ni Estet Domingo. Pero lumalabas na kasi yung champ dito ni Fajardo. Oo. And may counter na rin si Miguel Fajardo. Oo. Look at that jab. Nice one. Goes straight into the face of Domingo and there's no response. Warning for no blow against Domingo. No blow nga ba? That's the second warning. Medyo duda ako sa no blow niya. Parang talaga iniinda rin ni Miguel Fajardo yung body attack ni Estet Domingo. Again, that's the second warning for no blow already. Domingo tries to find one inside. Nakapasok ng isa doon. Final seconds of the 6th. Forever So is the let's see if strangest Fajardo will maintain shorter than a day. target practicing on the wound above the right eyebrow nitong si Estet Domingo. Or sa may right eyelid. Yes, si Estet, ano pa rin, may target pa rin yung katawan ni Fajardo. And I think successful pa rin naman, ano? Kahit paano, is getting the attention of Miguel Fajardo.
natin if they can still maintain the same activity level here in round number 7. With this overhead that line coming from Fajardo. Corner ni Yesnet is that pwedeng any moment tumiklop si Domingo kung mapuruhan sa katawan. Di pa dumepensa si Domingo ngayon. His guard was impenetrable at one point. Parang parang is trying to goad si Miguel Fajardo na pumasok at magkamali. One of those shots dito, just like the green. Everybody watching us right now on the Dog TV, Puso Please, Smart Sports, and Top Sports, pati ang aking bunsong anak, si Samika, Sarate, nanonood ngayon. Ang aking wigwak, kung tawagin ko. Nanonood ngayon. At napapanood ko rin po, very quality fight here. Again, no one is ahead, at least in our unofficial scorecard. At pagdating sa body blows, lumalabag niya si Domingo. Yes, oo. Yung reklamo niya ni Fajardo. Those are actually legal blows to the body. So, that could only mean that iniinda ni Miguel Fajardo yung body shots ni Domingo. Kaya naman si Domingo no let up pagdating dun sa body attacks. Pero pag nakapasok naman siya, hindi naman siya tumama. Eto na yung buhos naman ni Fajardo. Ayun lang, oo. I think dapat gumamit din ng counter si Miguel Fajardo dito. Final seconds of the 7th round. Domingo maybe winning this round, Dennis. Pwede, yeah. Because very effective yung mga body shots ni Esther Domingo. Oh, now Fajardo's trying to steal the round. Final seconds. That round. Well, Zanate pa rin po kasama si Dennis Principe. This is the co-main event sa ilang sandali or right after this fight. It will be Pedro Nadura, the reigning and defending IBF World Minimum Weight Champion, going up against Christian Balunan, Filipino versus Filipino for a world title. Yes. One jab, one jab ngayon ni Domingo, pumapasok na. Dapat kanina na pag ginawa yun, eh, no? It has to be definitive for Esther Domingo. If he can win the jab war here, he'll have a huge advantage in the judges' scorecards. If you're Miguel Fajardo, you're probably thinking, baka behind na ako ah. Baka kailangan ko na mamagsakin to eh. Well, I think both of them dapat ganun ang thinking around this time, you know? Around this point of this fight. Connection coming from Fajardo. Uppercut from Fajardo. Gagamitin sa atin ni Fajardo yung ropes para makakabot papunta sa mukha. Dito si Esther Domingo. Forever is the strangest thing. It's shorter. Well, Fajardo's got the jab back and now he's also entering the frame. Talaga mag-intention doon ni Domingo. So, I think right now, napapag-aralan na ni Fajardo how to counter yung body attack ni Esther Domingo. Nice left from Miguel Fajardo. Nasira timing doon ni Esther Domingo. Less than a minute remaining in the 8th round, scheduled for 10. Domingo felt that one. Ngayon, kumakaunter na yun. Tumatawa sa katawan si Esther Domingo. Nakakamawi si Miguel Fajardo. Domingo. But not fired that time at the border nito si Fajardo. Half a minute to go. And ang bilis ni Fajardo, alam niya may ipit siya. Clinch ka agad. Clinch agad. And then, pivot, ano?
Fajardo turning his counter punch into offense. I think around this time yung body punches ni Esther Domingo, bumababa na yung no? Yung force. Oo. Yung puwersa. The penultimate round in this championship matchup for the vacant IBF Pan Pacific Flyweight Championship. So parang parang push button pag suntok sa katawan. May counter agad si Gallardo. Oo. So sabi nga natin yung first 2 rounds ang pinag-aralan ni Miguel Fajardo paano mabuka yung depensa ni Esther Domingo. Parang it gave nasa an idea na technique fighter din itong si Miguel Fajardo. Actually, both of them kasi maganda rin ang adjustment dito sa Domingo. Domingo now pressing forward. Bunch of misses there by Domingo pero ano naman ako ng intention niya ipitin. Itong si Fajardo in that corner. He's trying to work on that right now. Alam mo, hinihinayo ko kaya sa Domingo. The few times na bumibitaw ng jab, tumatama. Kung titignan mo yung left hand ni Fajardo, masyado mababa. So pwedeng lumusot. Kaya katulad yan, no? Dapat dyan, kahit paano, bibitaw ka ng jab. Pero wala, pupunta pa rin siya sa body. Ready na. Ready na sa bodega. Ito si Fajardo. Ang problema, nakatayo pa rin ngayon si Miguel Fajardo. So syempre, naiisip siguro, no? Yung judges naisip na ba? Kaya yung mga body punches, walang masyadong effect. So pag ginawa niya ulit kayo round nito, parang hindi nila pinapansin. Yes, oo. Whereas si Miguel Fajardo, meron pa rin mga patama sa mukha. Approaching the final minute nitong ating penultimate round in this championship bout. Still trying to go to the body ito si Domingo. Pero bumabawi agad si Miguel Fajardo. Oo. Fajardo missing that time. Here comes Domingo. Trying to press forward. Referee Oliver Garcia separating the fighters once again. Half a minute to go. 9th round. Yun, medyo mababa yun. Look at the smile dito. Smile KBI ba yun Fajardo. or ano? Nasabi niya, nananalo na ako sa road na ito, brother. And he might be right. Baka yung city stage. Strangest thing. It's short. This is the final round in this hotly contested close bout. Eto na, suntukan! Bigay na! Fajardo unable to start the flurry, pero tinapos naman nitong si Esther Domingo. Slip that time by Domingo. Fajardo, another shot into the head. Alam mo, around this time, yung adrenaline rush on the part of Miguel Fajardo, malaking tulong yan para indicate yung mga body attacks, yung effect ng body attacks kaya sa Domingo. And syempre, kung isipin mo, siguro si Miguel Fajardo, ang thinking niya rito is lamang siya. Oh! Down goes! Down goes Domingo! Natayo ka agad ni si Esther Domingo, but that might be the defining moment of this match for Miguel Fajardo. There is. Enough time, ha? Enough time for Esther Domingo. Kailangan bumawi rito. Dito si Domingo. That was a knockdown scored. Pwede yun yung clincher. Oo. Pero sabi ka natin, enough time for Esther Domingo to score his own knockdown. And he's capable of doing that. And of course, Fajardo wants to finish the job. Halfway mark of the final round.
depensa ni Miel Fajardo. Oo. Hindi rin siya sigurado kasi. Wanting to make sure na walang duda. No doubt. Bumalik na naman ang pagtutugo doon sa sugat. Dito si Esnet Domingo above that right eye. Ito na ba yung main event? Hindi pa naman. Hindi pa naman main event. Kung main event lang naman. It's interesting. And the blood coming out once again. Should not be a factor in the final 45 seconds. Domingo going to the body once again. Fajardo does not want this to go to the scorecards. Fajardo hindi na pumapato ha. Very wise na rin si Fajardo. Still fires. Fajardo wants to make him convincing. Officially on a 10-8 round because of the knockdown. Final seconds of the bout. The best round for Miel Fajardo. Without a doubt. Without a doubt. And he will be rewarded with a 10-8 round. At ayan po, natapos ang impressive fight ng dalawang rising superstar ng Pilipinas na ito, no? Hard-hitting Esnet Domingo versus Miel Fajardo. So nakuha po ni Miel Fajardo ang isang mabigat na decision, no? Unanimous convincing decision. Pero bakit sinabi kong mabigat? Ang tindi ng fight na naganap, brother, no, para talunin ang isang Esnet Domingo. So nandito pa ba, brother? Ayan, no, sample pack. Yan yung isa sa mga mainit na tunggalian, no, na naganap dito. Bumagsak doon si Esnet Domingo. Pero brother, tuloy-tuloy ang bakbakang naganap dito, no. Talagang nagtatalunan yung corner ni Miel Fajardo kasi nakuha niya ang pinakapambihirang impressive decision. So maraming salamat at maraming salamat sa pag-like ng video, pag-subscribe at pag-suporta sa Boksingerong Pinoy. Mabuhay kayong lahat, brother.